This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Baha na dulot ng high tide. Naranasan sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City. Mag-asawa, patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Lingayen, Pangasinan. At tarana't dayuhin ang Sea of Clouds, Seawall at Lighthouse sa ating biyaheng norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa high tide. At kaugnay ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay humupa na ang baha dulot ng high tide sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan. Binahang ilan sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City bunsod ng high tide. Sa monitoring ng Pag-asa, as of 6 a.m. ng September 16, umabot sa 4 feet above normal level ang high tide sa syudad. Alas 8 kaninang umaga, mataas ang baha sa bahagi ng A.B. Fernandez Avenue o sa downtown area. Maging ang ilang establishmento, pinasok din ng tubig. Mahirap talaga, kailangan magbutas sila. Pag ganitong bahaba, nakasigurado na walang kita. Galing sa Aguilar, Pangasinan ng mag-asawang Garcia, magpapakonsulta sila sa eye clinic. Hindi rin nila inasahan ng baha sa syudad dahil maayos naman ang lagay ng panahon. Kahapon konti lang, hanggang dito lang. Ngayon malalim na. Oo nga hindi namin ng-expect. Kala namin wala, kasi walang ulan eh. Bunsod ng naranasang pagbaha sa mga pangunahing kalsada, apektado rin ang daloy ng trapiko. Ilang oras na naranasan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang kalsada. Medyo mataas dito sa may gilid kaya lahat ng sasakyan napupunta sa gitna. Isang linya ang nagagamit and then pag magbababa sa may gitna kasi yun ang pinakamababa. Aminado ang Poso na nahirapan sila sa pagsaayos ng lagay ng trapiko. Kasabay kasi ng traffic, marami ring motorista ang lumabag sa batas trapiko, gaya ng no counterflow. Bandang alas 11 ng umaga ngayong araw, September 16, unti-unti rin naging maayos ang daloy ng trapiko sa syudad. Chris, sa ating pag-iikot sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan, sa mga oras nga na ito ay maayos na yung lagay ng traffic sa ilang parts sa Dagupan City. Bagamat may mga kalsada pa rin na hanggang sa ngayon nga ay nakaka-experience ng traffic build-up gaya na lamang sa bahagi ng Perez Boulevard at maging sa ating kinaroroonan. Actually, kung didiretsuhin lamang itong aming kinaroroonan, sa part ng MH Del Pilar ay nakaka-experience ng mga kapuso ng traffic build-up dahil yan po yung kalsadang ginagawa ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Kaya naman maraming nakastandby ho dyan ng mga traffic enforcer from Poso para i-check at magmando sa lagay ng trapiko. Aside sa MH Del Pilar, nakaka-experience din ng traffic build-up sa may downtown area. Bagamat may mga nakabantay na mga traffic enforcer. Ang panawagan pa rin mga kapuso ng ating otoridad, partikular ng Poso at maging ng Pag-asa, every time ho na sila ipupunta sa lungsod ng Dagupan ay magdala pa rin po ng bota na protection po sa paa dahil karaniwan po na nagkakaroon ng nakaka-experience ng high tide sa lungsod ng Dagupan. Actually, ayon sa Pag-asa, asahan pa natin yung high tide sa mga susunod na araw o yung pagtaas ng tide level sa lungsod po ng Dagupan. Kaya naman better na magdala na ho ng protection sa paa, magdala ho ng bota, nang sa ganoon po anytime po pwede ho ninyong isuot. Karaniwan po ayon sa Pag-asa na na-experience yung high tide pagsapit ng alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at pagpatak ng 12 ng tanghali, diretso po yan sa hapon ay humuhupa naman na ang baha bunsod ng high tide sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga estudyante sa mga paaralan sa Kasiguran, Aurora, maagang pinauwi dahil sa epekto ng Bagyong Hener. Sundan sa ulat ni CJ Turida.
Maagang pinauwi ang mga learner mula sa mga paaralan sa Kasiguran Aurora ngayong araw. Ito ay matapos itaas sa Signal Number 1 ang probinsya ng Aurora dahil sa bagyong Hener. Layo ng early class suspension na masigurong ligtas na makauwi ang mga learner. Alas 10 kaninang umaga nang biglang buhos ang malakas na ulan sa Lawag City. Inulan din ang ibang bayan sa Ilocos Norte gaya ng Pagudpud, Bangi at Solsona. Handa naman daw ang mga LGU na rumisponde sa anumang insidente, lalo't na sa ilalim ng Signal Number 1 ng probinsya dahil sa bagyong Hener. Paalala ng otoridad sa mga residente na maging alerto sa banta ng bagyo. Gumuho ang bahagi ng bundok sa Banawe-Mayoyaw Road sa bahagi ng barangay Kinakin, Banawe, Ifugao pasado alas 2:30 ng hapon noong Sabado. Bunsod ito ng nararanasang pag-ulan sa lugar. Pansamantalang hindi nakadaan ang lahat ng uri ng sasakyan. Matapos ang 3 oras na clearing operation, muling binuksan ang kalsada sa mga motorista. Gumuho rin ang bahagi ng kalsadang ito sa Kabayan Benguet dahil sa nararanasang pag-ulan. One-way at mga light vehicle lamang ang pwedeng dumaan sa Kabayan Barrio hanggang Timbak Road, partikular sa Dibang section. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat para makaiwas sa anumang aksidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Bagyong Hener na nasa loob ng PAR patuloy ang paglapit sa kalupaan. Narito ang report. Patuloy na lumalapit sa lupa ang bagyong Hener na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, Signal Number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Island. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Hener sa layong 325 km silangan ng Tuguegarao City. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 10 km per hour. Sa forecast track na inilabas ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Hener sa Isabela o Aurora sa loob ng 24 oras. Posible itong lumabas ng PAR bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Bukod sa bagyong Hener, isang bagyo pa ang papasok sa PAR bukas. Yan ang tropical storm na may international name na Pulasan at tatawaging Helen kapag nasa loob na ng PAR. Papalakasin ng 2 bagyo ang habagat kaya uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Cordillera. Matitindi ang ulan sa Isabela, Apayao, Quirino at Aurora kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Kaugnay niya, naka-red alert na ang Pangasinan PD-RRMO dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Hener. Tutukan sa report. Nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ang Pangasinan dahil sa bagyong Hener. Kaya itinaas na sa red alert status ang PD-RRMO upang mapaghandaan ang epekto ng bagyo. Heighten po yung ating monitoring, massive information dissemination. Dapat po nakaredy na yung ating mga water assets. May PID din na nakamonitor ang PD-RRMO sa mga river system sa probinsya. Kabilang dito ang Bud River sa San Fabian, Sinukalan River sa Santa Barbara, Marusay River sa Calasiao, Cabatuan River sa Alaminos City, Ambayawan River sa San Nicolas, Agno River sa Rosales at Bayambang, Banyaga River sa Bugalyon at Balingcagang River sa Mabini. Nakitaan ng pagtaas ang Marusay River kaninang umaga na nasa 5.5 feet above normal level. Nagkaposisyon na ang mga rescue equipment at emergency vehicle ng PD-RRMO. Nakahandang rumisponde kung kakailanganin. Expect po natin na makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy rainfall dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Bukod sa Pangasinan, nakataas din ang Signal Number 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng bigas sa Calasiao Public Market bumaba ng piso hanggang 2 piso kada kilo dahil sa unti-unting pagdami ng supply. Narito ang report. Dumating na ang mga bagong delivery ng bigas sa ilang stall sa Calasiao Public Market. Karamihan sa mga bigas galing sa Central at Western Pangasinan. Ang iba galing naman sa Nueva Ecija at bahagi ng Cagayan.
mas mababa na ang presyo ng mga bagong dating na bigas. Piso hanggang 2 piso ang ibinaba sa kada kilo ngayon ng bigas sa pamilihan. Bumaba yung bago, pero yung laon parehas pa rin. May bago na, may main crop, ani ng September. Paliwanag ng mga negosyante, nagsimula na raw kasing mag-ani ng palay sa ilang bahagi ng Pangasinan at sa ibang probinsya, dahilan para unti-unti nang dumami ang supply ng bigas sa merkado. Idagdag pa rito ang mga dumarating din na supply ng imported rice. Yung regular meal sa bigas nasa 48 pa rin, 47. Yung well meal nasa 50 to 52. Sa ngayon, nasa 48 pesos hanggang 59 pesos ang kada kilo ng bigas. Posibleng bumaba pa ito hanggang sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, wala naman umanong nakikitang problema ang sinag sa magiging supply ng bigas dahil maliit na porsyento lang sa mga sakahan ang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Glban, One North Central Luzon. Mga patok na pasyalan sa lalawigan ng Ilocos Norte ating dayuhin sa report. Dinarayo ang Tapawan View Deck sa Adams, Ilocos Norte. Dito kasi makalalanghap ng preskong hangin at masisilayan ang mga berdeng kabundukan. Masisilayan din ang Sea of Clouds kung maagang pupunta sa lugar. May extra challenge ang pag-akyat bago marating ang view deck kung saan pwedeng mag-camping o mag-overnight. Samantala, atraksyon ang Seawall Boulevard sa Curimaw, Ilocos Norte. Kakaiba kasi ang tanawin lalo na kapag lumubog ang araw. Lutang na lutang ang kagandahan ng dagat na picture perfect ang dating. Dito rin makikita ang kakaibang ilaw sa Seawall tuwing gabi. Tadtad ito ng ilaw na mistulang Christmas lights. Magandang tambayan ng mga residente dahil tahimik at makalanghap ng preskong hangin. Sa Burgos, Ilocos Norte naman, patok pa rin pasyalan ang Cape Buhedor o Lighthouse. Pwede kasing akyatin ang tuktok ng lighthouse at dito makikita ang kagandahan ng West Philippine Sea. Challenge din ang pag-akyat sa lumang hagdan. Mistulang na sa mundukan ng mga Kastila dahil naroon pa rin ang mga lumang kagamitan. Napanatili rin ang lumang istruktura at radrilyo kaya patok ito sa mga turista. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam sa Isabela kaya't bumaba ang antas nito kumpara sa nagdaang araw. Bumaba rin ang antas ng tubig sa Ipo Dam sa Bulacan. Samantala patuloy ang pagtaas ng antas ng Angat Dam sa Bulacan, ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Ilang lugar sa Ilocos Norte nakaranas ng makapal na hamog at malamig na panahon kahapon September 15. May ulat, Jeric Pasilyao. Nakaranas ng makapal na hamog at malamig na panahon sa ilang lugar sa Lawag City pasado alas 5 ng umaga kahapon. Unti-unting kumapal ang hamog hanggang sa halos mag-zero visibility sa bukid. Laking pasasalamat naman ng mga magsasaka dahil muling lumamig ang panahon. Nagtagal ng 30 minuto ang naranasang makapal na hamog sa lugar. Nakaranas din ng makapal na hamog at malamig na panahon sa ilang lugar sa Vintar, Ilocos Norte. Sa video ng isang rider, kitang-kita ang makapal na hamog na bumalot sa kabundukan. Laking pasasalamat naman ng mga residente na nakaranas din ng malamig na panahon sa lugar. Namangha ang ilang residente dahil sa kakaibang namataang cloud formation itong weekend sa Lawag City. Ayon sa kumuha ng larawan na si Christian Francis, napansin daw na kakaiba ang ulap na sumilip ang buwan kaya ito kinuhanan ng larawan. Mas lalo itong namangha ng i-post ang kuhang larawan dahil tila Milky Way galaxy ang nasa gilid ng ulap. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Sugatan ng driver nang tumagilid ang multicab sa matarik na bahagi ng kalsada sa Dinalungan, Aurora, gabi ng September 15. Kwento ng driver na bitin daw sa pag-arangkada ang kanilang sasakyan kaya't umatras hanggang sa tumagilid. Galing sila sa Kasiguran at patungo ng Cabanatuan City para mag-deliver sana ng saging. Ligtas naman ang pahinante ng sasakyan. Patay ang mag-asawa matapos na matrap sa nasusunog nilang bahay sa Lingayen, Pangasinan. Nakaalerto, CJ Torida.
Labis ang pagluluksa ng mga kaanak ng mag-asawang nasawi sa sunog sa barangay Matalaba, Lingayen, Pangasinan. Bigong makalabas sa kanilang kwarto si Windy Repato, 34 anyos, isang nurse, at asawa niyang si Ronalie, 31 anyos, isang guro, habang nasusunog ang kanilang bahay pasado alas 2 ng hapon nitong Sabado. Kahit na wala na yung bahay namin, basta nabuhay yung mga sama sana. Magkayakap pa raw ang dalawa nang makita ang nasunog nilang bangkay. Natutulog daw ang mag-asawa nang mangyari ang sunog. May narinig akong pagsabog na parang malakas ang pressure na gagaling sa paratang sa LPG. Patuloy na iniimbestiga ng Lingayen Fire Station ang sanhi ng sunog na tumagal ng mahigit 30 minuto. Ginawa raw nila ang lahat pero bigo silang maisalba ang mga biktima. Mabilis po talagang natupok yung second floor. Although inattempt po ng ating mga bumbero, sinubukan naman pong pasukin pero hindi na po talaga kaya. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng BFP sa mga naulilang kaanak para sa pagkahatid ng anumang tulong. Nauna nang nagbigay ng relief packs, family kit at mga gamot ang LGU sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Pinoproseso na rin ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nasunugan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, voter registration inilipat sa isang mall sa Dagupan City ngayong araw bilang paghahanda sa dagsa ng mga magpaparehistro. Sundan sa report. Simula ngayong araw, September 16, inilipat sa isang mall sa Mayombo District ang voter registration sa Dagupan City. Mas malawak ang espasyo. Paghahanda raw ito ng COMELEC sa inaasahang dagsa ng mga magpaparehistro sa huling 2 linggo ng voter registration. Yeah, sa ngayon, very smooth naman po yung influx ng registrants. Pero ganun pa man, inaasahan natin na magdadagsahan sila sa mga huling araw ng pagpaparehistro. Mahigit 1,000 aplikante ang inaasahang magpaparehistro sa loob ng 2 linggo sa Dagupan City. Magkakaroon na lang kami ng adjustments, depende po sa dami ng magpaparehistro. Actually, nakaantabay po yung mga additional chairs and tables, and then nakipag-ugnayan na rin tayo sa PNP. Dating sa San Fernando City, La Union, bumoboto si Angela. Pero dahil ilang taon na rin nakatira sa Dagupan City, ninais na lang niya na mag-transfer ng registration sa syudad. Kaya kahit umuulan at meron pang baha, binigyan niya ng oras na makapagparehistro sa COMELEC. Okay naman po, medyo baha. Pero okay naman po, so far so good. Maluwag siya, hindi masyadong komportable po. Matapos ilipat ang venue ng voter registration, nagpatupad naman ng adjustment sa oras ng pagpaparehistro mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ngayon, walang inaasahang extension sa voter registration na magtatapos sa September 30, 2024. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Formal nang binuksan noong Lunes, September 9, ang kauna-unahang kolehiyo sa Jaén, Nueva Ecija. Ipinangalan nito sa namayapang dating alkalde ng bayan na si Santiago Santi Austria. Patatakbuhin ng lokal na pamahalaan operasyon ng kolehiyo. 40 estudyante na tinawag ng Magic 40 ang unang makikinabang sa hatid na edukasyon ng Santiago Santi Austria College. May mga tumutulong na rin na non-government organization upang magkaroon ng dagdag na kagamitan ng paaralan. 2 kurso pa lamang ang binuksan, kabilang na ang Bachelor of Early Childhood Education at Bachelor of Science for Entrepreneurship Programs. Inaasahan na madaragdagan ang kurso sa mga susunod na taon. Naibsan naman ang pagod at hirap ng mga bar examinees sa ipinakitang mainit na suporta ng mga kaanak at kaibigan sa huling araw ng kanilang pagsusulit. Palakpak, halik, yakap, bulaklak at mga tarpaulin na may mensahe ng congratulations ang sumalubong sa mga sumailalim sa bar exam sa loob ng 3 araw. Ito ang masaya at emosyonal na tradisyon na kung tawagin ay salubong. Maraming taong sumalubong sa mga bar examinees. Ang result ng bar examinations ay ilalabas sa Disyembre. Kapampangan singer-songwriter na si Vilmark Viray may comeback single under GMA Music entitled Oh Joe. Naritong report. Muling nagbabalik ang kapuso singer na si Vilmark sa kanyang self-composed love song entitled Oh Joe, matapos ang kanyang mga naunang heartbreaking songs tulad ng Inuwi, Lisan at Paraya. Very promising ang kanyang 4-track single na handog niya sa mga kapuso.
Si Vilmark na isang proud Kapampangan, singer-songwriter, ay sumusulat ng mga kanta base sa kanyang personal experiences. And kapag may extra time, I tend to, write songs para at least, kasi kapag nakakaisip ako ng mga lyrics or sudden sounds, kagad ko silang sinusulat. Pero nang matanong kung in love nga ba siya at may special someone na nag-inspire sa kanya para magsulat ng love song, An endearment sa Kapampangan, which means beloved one. So it's about mahal, sinta, giliw, irog. So I opted to use this para magkaroon ng personal touch dahil Kapampangan ako. Meron na tayong beloved one. So dumating na yung perfect inspiration natin. at syempre, hindi rin nagpahuli si Vilmark na nagpasample pa ng ilang linya mula sa kanyang kanta. Ikaw na nga ang pinangarap ko, kahulugan, binigay sa aking puso. Di man lang kung saan patungo, ikaw pa rin ang kakapitan ko. O Diyos, o kaluguran ko. Simulang nakilala si Vilmark matapos tanghaling runner-up sa 4th season ng Kapuso Singing Competition na The Clash. Samantala, maaari nang mapakinggan at may download ang audio sa lahat ng music streaming platforms nationwide. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pamamahagi ng social pension sa mga senior citizen isinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Maagang dumagsang mga senior citizen sa munisipyo ng Mangaldan, Pangasinan. Ngayong araw, September 13, na mahagi ng social pension sa mga senior citizen. Personal ang pagtanggap ng 3,000 pesos na pensyon. Kung walang mismong pensioner, hindi bibigay ang pera. Ganon din kung walang maipakitang authorization letter na pirmado ng OSCA-head. Pero pagka hindi na nila talagang wala silang possible way na kunin ito, DSWD na magde-decide kung pwedeng bukas or sa next na payout na. Problema raw ng mga senior citizen ang umano'y mabagal na sistema sa pension payout. Gaya ng magamang Leticia at Narciso na halos 4 na oras nang nakapila pero hindi pa rin ibibigay ang pensyon. Mabagal dahil sa dami ng mga tumatanggap ng mga senior. Paliwanag ng Federation of Senior Citizens Association of Mangaldan o FESCAM Poblasyon, may schedule o oras kada barangay ang pamamahagi ng pensyon. Sa dami ng pensioner, hindi raw talaga maiwasan na matagalan ng pamamahagi ng pera. Ito nga, sabay-sabay kasi din ang 15 na barangays dito. Nakikita naman natin na ang dami-dami, siksikan. Pipito lang yung nagpe-payout, 15 yung barangay. Para matiyak na komportable ang mga senior citizen, isinagawa ang pamamahagi ng social pension sa mas malamig na lugar at lahat ng pensioner ay may mga upuan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Paggawa ng manikin sa Pampanga, tinupok ng apoy. Nakatutok, Jeric Pasilyao. Nasunog ang 3 palapag na gusaling pagawaan ng manikin sa loob ng Clark Freeport Zone. Sa paunang investigasyon ng mga bumbero, nagsimula ang sunog pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes. Deploy po yung lahat ng truck. Pagdating namin, malaki na po, entire building na po yung nasusunog. Nandun na po yung ibang fire brigade from Clark, CBC, tsaka Air Force. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng higit 6 na oras. Nasa 2,700 square meters ang lawak ng nasunog na building. Kabilang sa napuruhan ng sunog ang painting area at mga raw material ng kumpanya sa 2nd floor at molding area sa 3rd floor. Hindi nadamay sa insidente ang front office. Umabot sa mahigit 98 million pesos ang tinatayang pinsala ng sunog. May mga raw material po kasi sila, kagaya ng mga fiber na ginagamit sa paggawa ng mannequins. May mga paint thinners, may mga pintura, kaya ganun po talaga kalaki yung sunog. Walang nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, muling nagbabalik ang karera ng Tamiya na dating kinagigiliwan ng mga bata, matanda, mapababae man o lalaki. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, sinet up ang racetrack pagkatapos ng ilang taon na hindi nasilayan ang karera ng Tamiya.
Sa larong Tamiya, hindi lang pabilisan sa karera ang labanan, kundi pagandahan din sa setup ng Tamiya car. Natutuwa ang mga kolektor dahil sa wakas ay muli na silang makakabalik sa racetrack dahil maituturing daw itong sulit na hobby. Maganda rin daw ang larong ito para sa mga bata na masyado nang nahuhumaling sa gadgets. Makabuluhan din daw ito na banding ng kaanak o kaibigan. Arestado ang isang lalaki dahil sa tangkang pagpatay kay dating US President Donald Trump. Yan at iba pang globalita sa report ni Jeric Pasilyao. Arestado ang isang lalaki sa Palm City, Florida, USA, kasunod ng tangkang pagpatay kay dating US President Donald Trump sa kanyang golf course sa Palm Beach. Ayon sa mga otoridad, ang suspect na armado ng AK-style rifle ay nakita ng isang agent ng Secret Service malapit sa bakod ng Trump International Golf Club. Nang magpaputok ang agent, agad tumakas ang suspect sa isang SUV na kalaunan ay naharang ng Interstate 95 ng Martin County Sheriff's Office. Natukoy ang lokasyon sa pamamagitan ng mga puno, daan at pader na tumutugma sa mga larawan mula sa street view. Tinawag ng FBI na isang potential assassination attempt kay Trump ang insidente. Nakakuha rin ang mga otoridad ng armas kasama ng mga backpack at isang kamera malapit sa lugar ng insidente. Walang naiulat na pinsala at ligtas na dinala si Trump mula sa golf course patungo sa kanyang tirahan sa Mar-a-Lago. Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang motibo sa likod ng pag-atake. Mahaharap ang suspect sa federal charges ayon sa mga opisyal. Ang matinding tagtuyot sa Amazon rainforest sa Brazil ay lubos na binabago ang buhay ng mga residente dahil naapektuhan na ang galaw ng buhay, bunsod ng napakababang antas ng tubig sa itaas na bahagi ng Amazon River. Sa bayan ng Manacapuro, apektado na ang paglalayag sa Solimois River na isang mahalagang linya para sa pagdadala ng iba't ibang uri ng kalakal papasok at palabas ng bayan. Kritikal na umano ang sitwasyon ayon sa ilang mangingisda dahil ang tubig ay nagsimula ng maging berde, isang indikasyon na hindi na ito ligtas inumin. Ayon sa National Disaster for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters, ang tagtuyot ay pinakamatindi at malawak na naranasan ng Brazil mula nang magsimula ang mga tala noong 1950. Ang mahinang pag-ulan sa North Central Region ay sinasabing nagpapahirap pa sa sitwasyon dahil sa tumataas na temperatura ng atmosphere. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Namamayagpag ang Benil Blazers sa men's basketball team standings. Nakapagtala ang Blazers ng 3 panalo at wala pang talo. Sumusunod naman ang San Beda Red Lions, San Sebastian Stags, Mapua Cardinals at Perpetual Altas na may 2-1 win-loss card. Tig-isang panalo naman ang Letran Knights, EAC Generals at LPU Pirates. Habang wala pang naipapanalong laro ang Arellano Chiefs at JRU Heavy Bombers. Samantala, abangan ang sagupaan ng Letran Knights at Arellano Chiefs alas 11 ng umaga bukas, September 17. Nasusundan ang bakbakan ng EAC Generals at San Beda Red Lions alas 2:30 ng hapon. Mapapanood ang mga laro sa Heart of Asia at live din sa GTV via live stream sa NCAA Philippines at Jimmy Sports PH. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.